umaga po sa lahat nating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Ang kapayapaan at tabag ng Diyos na may sumasa atin sa pagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito piling po sa Tumbaka Apostolic Philippine Christ International. Mga kapatid, sa araw at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon dahil ang pinakamalagang bagay, ang pagpuri at pagpasalamat sa Panginoon ay sa Psalms 92 verse 1. Isang mabuting bagay ang pagpupuri sa Panginoon at pagpapasalamat. Magpasalamat tayo sa Panginoon dahil hanggang ngayon umabot tayo sa September 18, 2023. Ito mga kapatid, ayon po sa layunin ng Diyos na hanggang ngayon matuloy pa tayong buhay. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ito po ay kanyang kalooban na hanggang ngayon matuloy pa tayong buhay. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Apostol Pedro sa John 21 verse 22 na, Pedro, kung nais ko hanggang sa aking pagparito buhay pa siya, ano ang sayo? Sumunod ka lang sa akin. Dahil mga kapatid, sinabi ng Biblia para po na malaman po natin na hindi pala na tayo po ay nag-iingat, nagsisikap po tayo, buhay pa tayo ngayon. Ayon po sa pasya ng Diyos na manatili pa tayong buhay ngayon, sapagkat ayon po sa Psalms 90 verse 3, kabanata 9 na po at talata 3, na sinabi ng sulat ni Psalmist David na, Panginoon, ikaw ang magpasya, ikaw ang may pasya, kailan mamatay ang tao. Kaya magpasalamat tayo ngayon sa Panginoon dahil po na ang pasya ng Panginoon, buhay pa tayo. Kasi kung pasya ng Panginoon mamatay na tayo, wala na tayo talaga. Nagpapahinga na po tayo ngayon. So dahil po sa pasya ng Diyos, nabuhay pa tayo ngayon sapagkat alam ng Diyos po ang ating mga pinapangarap, no? Alam po ng Panginoon pangarap natin, alam ng Panginoon hinangad natin, at alam ng Panginoon ano man ang ninanais natin sa ating buhay. Na ito mga kapatid ay ayon po sa kalooban ng Diyos ay buhay pa tayo ngayon sapagkat maliwanag talaga ang sinabi niya kay Apostol Pedro, kung nais ko hanggang sa aking pagbabalik buhay pa siya, ano ang nasayo? Sumunod ka lang sa akin. So yun po sinabi na ni Kristo po habang kasama ng mga apostol. Na yan mga kapatid ang katiyakan natin sa ating bawat isa, na hindi po na dahil nagsisikap tayo ngayon natin pa tayong buhay, ito po ay dahil po sa habag ng Diyos na alam ng Diyos po na harap, mayroon pa tayong mga pangarap. Ito sinabi ng Panginoon John 21:22. Tumagot si Jesus, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbalik ko, ano naman sa iyo? Sumunod ka lang sa akin. Yan po mga kapatid, biblical po na hindi pa tayo natili ngayon dahil po na nag-ingat tayo may sakit, tumakbo sa doktor, tayo po ay hindi gumawa ng kasamaan para hindi po tayo makulong, hindi po tayo mabaril. Kasi pag nanakaw ka, gumawa ka lang, nag-hold up ka, kung hindi ka man namatay sa baril, baka makulong ka. Kaya hindi po tayo gumawa ng ganyan para po na matili po tayong buhay na wala pong hadlang ng plano ng Diyos sa atin. Ngayon po mga kapatid na nag-aral po tayo ng salita ng Diyos para po na matatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi sa bawat isa sa atin, hindi natin alam ang ating gagawin kung hindi pa tayo makikinig ng salita ng Diyos. Now, ang ating key verse ngayon, mga kapatid, is sa Proverbs chapter 15 in verse 3. Na ito po ang lahat po mga kapatid sa harapan ng Diyos talaga ay nakikita niya ang gawa ng tao. Pakinggan natin sa 15 in verse 3 dito po sa Proverbs mga kapatid. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Ayan po, minamasdan niya. So walang nakatago talaga. Nakikita na po yung lahat ng lugar. Sa CR ka man, sa kwarto ka man, saan ka ba magtago ngayon, kitang-kita tayo ng Diyos. At minamasdan niya ating ginagawa, no? Mabuti kung masama. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. Ayan mga kapatid, no? Kahit anong gawin natin, sabihin natin ngayon, may pastor ako, may reliyon ako, mayroon akong alam sa taan Diyos, pero kung ang gawa natin na hindi po nakabuti sa Panginoon, nakikita po ng Panginoon yan. Na hindi makita ng tao sapagkat wala po tayong kapangyarihan na makita natin ang tao sa malayong lugar, pero ang Panginoon hayag talaga ang lahat mga kapatid, at pananagutan po natin yan
na sa araw po na pagharap natin sa hukuman, mananagot po tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo dito po sa Hebreo in chapter 4 in verse 13. Ito po sinabi ni Apostol Pablo ayon po sa kanyang sulat para po sa atin. Walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat, at sa Kanya tayo mananagot. Diba? Kita talaga. Mananagot tayo dahil po na lahat kita. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw. Sa pagpapala ng Diyos sa atin ngayon, buhay pa tayo, pero tinuturuan po tayo ng kanyang salita para maging matuwid po tayo sa kanyang harapan. Sapagkat ang salita ng Diyos po, ang aral po ng Panginoon sa atin, ito po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya mahirap na mga kapatid na may relihon tayo, may karunungan tayo ng salita ng Diyos, may alam tayo, pero sa ating pamuhay ay hindi pa tayo sakdal dahil umaasa tayo sa relihiyon kung karunungan at ating nalalaman, pero hanggang lang po dyan hindi pa tayo nagawa kung ano talaga ang dapat gawin natin sa ating pamuhay sa salimutan. Magpapala talaga ng Diyos ang nakamtan natin dahil po yan talaga ay nais ang Panginoon. Hallelujah, na malalaman natin ang kanyang salita. Kapatid, ay po sa sulat din ni Haring Solomon sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 12, talata 14, mga kapatid. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Kaya mga kapatid, hatulan tayo ng Diyos ayon sa ating gawa, mabuti masama, hayag man o hindi. Ibig sabihin, nakikita ng tao, nakikita po ng Diyos. No? Ang nakita ng tao ngayon, nakulong kagad talaga ang gumawa ng masama. So sa Panginoon, hayag man o hindi, ay kitang-kita ng Diyos, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo dahil lahat po ng gawa natin sa salimutan, pananagutan natin yan. Pangharapin natin yan sa hukuman ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Kalimang kabanata. Yan mga kapatid, sa 2 Corinthians in chapter 5 in verse 10. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Yan mga kapatid, no? So biblical talaga, naharap tayo lahat sa hukuman ng Panginoon. Tatanggapin na po natin ayon sa ating gawa, mabuti kung masama, na nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Kaya mag-ingat po tayo. Tandaan po natin sa ating panalita, mga kapatid, may hatol po. No? May hatol po ating panalita. May hatol po yan sa harapan ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga salita, mga kapatid. Huwag natin hayaan na ang salita natin ang hatol sa atin, mga kapatid, sa araw ng paghukom. Pakinggan natin 36-37, Mateo Kabanata 12. Itiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang pinitiwan niya. Sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. Ayun kapatid, no? Salita natin, ingatan po natin yan. Dahil na po natin sa hatol yan. Kala mo siguro ngayon, nakalimutan mo niya sinasabi mo sa kapwa mo, pero hanggang sa hatol yan, babasahin po ng Panginoon yan. No? Kaya iwasan, mula ngayon, sa ating pamuhay, iwasan na po natin ang masamang salita, masamang pag-iisip. No? Kasi galing sa puso din, mga kapatid, nagpuparami po sa atin, mga kapatid. Galing sa puso, nagpuparami sa atin, sa paningin ng Diyos, ayon po sa Mateo, Kabanata 15, talata 11 hanggang po sa 20. Kapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. So yan po mga kapatid ang galing po sa ating puso.
na ginagawa ng katawan. No, sa salita naman natin, galing sa katawan, ang salita may hatol. At yan naman ating naramdaman, galing sa puso, mangmata sa sarili, pumatay ng lunya, kiapit, nagsaksi ng kasinungalingan, nanira ng kapwa. O, ulitin natin sa verse 19. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na immoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Yan po sa verse 20, ang mga bagay itong parumi po sa atin. Now, sa ating salita may hatol. Now, galing sa puso din natin ang pumata sa sarili, pagpatay, pangalunya, pagkiapid, panira ng kapwa, at sa itong pagsisinungaling. Ayan na po, hatulin din tayo dyan. Yan pong parumi sa atin, sabi sa verse 20, yan ang parumi sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya iniwasan po natin sana mga kapatid na hindi po marumi ang pumainad. Kaya ang relihiyon na dalisay, kung walang kapintasan sa paningin ng Diyos, ito mga kapatid ang sinabi ni Santiago na ang relihiyon na dalisay walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Ito po ang nakita mga kapatid ni Apostol Santiago sa kanyang sulat na ito po ang relihiyon dalisay na walang kapintasan mga kapatid dito sa Santiago chapter 1:27. Ang pagkarelihiyosyong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Yan pong relihiyon na pinatunayan ng Diyos na dalisay walang kapintasan sa paningin niya. Itong tumutulong sa mga ulila, mga biyuda na walang hanap buhay, at nag-ingat na maiwasan ang masama na pumuhay dito sa libutan. So yan mga kapatid, ang relihiyon na dalisay walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Kaya kung nais natin na mismo ang Diyos ang patunay na ating relihiyon na dinadala na hindi, walang kapintasan sa paningin niya, ito karapat dapat gawin natin ito na iwasan ang masama. Ulitin natin mga kapatid sa 1:27 sa Santiago. Ang pagkarelihiyosyong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila, at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Yan po, ang relihiyon, hindi sinabi apostolic, katoliko, Tabernacle Alliance, Foursquare, Born Again, Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Kristo, kahit anong relihiyon, basta gawin mo lang na iwasan mo masama sa libutan. Tayo po ang tinutukoy na karapat-dapat dalisay walang kapintasan na relihiyon dito sa libutan. Kaya yung po mga kapatid, nagpapatibay po sa ating pananampalataya sa salita ng Diyos natin napakinggan. Ito po ng patatag sa atin na hindi po karatula ang maasahan natin, pero maasahan natin ng kaligtasan. Tatawagin tayong dalisay walang kapintasan sa paningin ng Diyos kung gawin natin na talikuran na ang masama na pumuhay dito sa sanlibutan. Yan kasi mga kapatid ang pinakamalaga sa ating mensahe ngayon. Dito po sa salita ng Diyos, ito talaga ay ginagawa natin para po na dagdag kaalaman, hindi po tayo nagmamalaki, hindi tayo nira na ating kapanampalataya, kapwa natin mga lingkod. So ito po ginawa natin, pagpapatibay lang at ang ating pag-asa po, hindi po tayo magdalawang isip na buhay ang pag-asa natin sa pagkamit ng kaligtasan. Yan kasi ang pinakamalaga mga kapatid sa mga bagay natin nakamtan. So marami pong paraan ang Diyos para po na matuto tayo at may karapat-dapat tayo sa kanyang paningin. Ito kasing relihiyon na walang kapintasan, itong tumutulong ng mga byuda at wala na pong mga magulang, at tumalikod na tayo dito sa libutan sa masamang pumuhay. Kasi ang reliyoso na tao ay talagang nag-ingat talaga kung ano ang nakakabuti sa Panginoon. Yun ang talagang pinaghandaan natin na magawa natin, iiwasan natin na dapat iwasan. So ito po, tumalikod na po sa masama dito sa libutan ang relihiyong dalisay na walang kapintasan sa harapan natin Diyos Ama. Pero kung hindi natin gagawin ito mga kapatid, kung ito sinabi ng Panginoon sa lingkod natin si Apostol Santiago sa verse 26, Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. diba? Diba ang ating pagkareliyoso
Minsan sa ating panalita ay tayo po napatunayan na religyoso, at minsan sa ating salita napatunayan din na tayo nagsinungaling sa ating magiging religyoso. So yung mga kapatid, mag-ingat po tayo. Salita sa gawa, ingatan po natin para po ang hatol nating harapin, mapalaya po tayo sa mata ng Diyos. Ito lang po mga kapatid na ating mensahe ngayon sa umaga na ito. Sana po ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos ay suma sa atin, sumagitan na ating Panginoon Kristo. Now, ito po yung lingkod Pastor Maka, Apostolic Believers for Christ International, na magsabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen. Bye.